Magandang gabi sa ating lahat. Hallelujah. Ay, welcome sa ating bisita. Mga kasama ni Pastor. Ay, hello po. Hi, hello Pastor. Hello po, Pastora. Nakakahiya naman. May mga bisita tayo from Binalunan. Ay, wow, from Binalunan. Ay, welcome po. Welcome po sa ating lahat. Siguro excited na tayo para magsimula dahil yung iba dyan, kahapon pa daw, excited na. Akala nila Wednesday na, pero Tuesday pa lang pala. So, ganun tayo dapat sa Panginoon. Lagi tayo excited, di ba? Lagi tayong excited sa Panginoon, magpuri, magpasalamat sa Kanya dahil si Lord lagi di excited na makinig sa ating mga panalangin mamaya. Hallelujah. Bago tayo magsimula sa ating panalangin, tayo munang lahat at tumayo at kantahan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hello. Awitan natin ang Panginoon mula sa ating mga puso. Hallelujah. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka. Hallelujah, dakila ang ating Panginoon. Hallelujah. Pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Manalangin po tayo. Hallelujah, God. Napakadakila mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Itinataas ka namin, Panginoon, sa gabing ito, O God. Ikaw lamang ang aming sasambahin, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pupurihin sa aming mga buhay, O God.
Lord, nandito kami, Panginoon, humihiling, Panginoon, sa inyo ng kapatawaran, Lord God, sa lahat ng nagawa namin mga pagkakamali, Panginoon, sa isip, sa salita, Lord God, sa mga nagawa namin pagkakamali, Panginoon, sa pagkukulang namin sa inyo, Panginoon, sa oras namin, O God. Hallelujah. Humihiling kami, Panginoon, ng kapatawaran, O God. Lord, sa gabing ito, Panginoon, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat ng kabutihang patuloy niyo pong ibinigay sa amin, Panginoon, kahit sa kabila ng aming mga kakulangan, O God, na natili kayong tapat, na natili kayong mabuti sa amin, Panginoon. Lagi namin nararamdaman, Panginoon, yung pagmamahal sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, patuloy ka namin itinataas, Panginoon, at umihiling kami, Lord God, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, dinggin niyo po, Panginoon, ang aming mga panalangin, Lord God. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, kami po'y naghihirapan, kami po'y nabibigatan, Panginoon, sa mga dala-dala namin, Panginoon, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, na kapag kasama namin kayo, Panginoon, itong aming dala-dala namin, Panginoon, ay mapagaan, Lord God, dahil sa grasya mo, Panginoon, dahil sa pagmamahal niyo po sa amin, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Ikaw lamang ang aming pupurihin sa aming mga buhay, O God. Hallelujah, hallelujah. Tinataas ka namin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Dakila, Panginoon, dakila ang iyong pag-ibig, Lord God. Dakila ka sa aming buhay, O God. Hallelujah. Kantahin nga natin yung chorus. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, oh Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik na namin lahat ng papuri. Pasalamat sa inyo sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Pinatawagan ko na si Pastor RJ para sa message po. Yan, praise the Lord. Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli, andito mo tayo sa baysambahan ng ating Panginoong Diyos upang manalangin, magpuri sa kanyang banal na pangalan. At sa gabing ito, meron po tayong bisita, si Pastor Christian Bea and Sister Cindy from Benalonan. Yan. At nandito sila naka-duty ngayon sa Alaminos. Kanina, nag-chat sila sa akin kanina na pasyal tayo. Sabi ko naman, may prayer meeting kami. Kaya sabi na, sige, sama na lang kami. Kaya andito po sila ngayon, kasama natin na magpupuri, manalangin sa ating Panginoong Diyos sa gabing ito. Sa gabing ito, bago tayo pumunta sa ating panalangin, makakarinig muna tayo ng maikling mensahe na mula sa salita ng ating Panginoong Diyos na matatagpuan in the book of James chapter 5. Kung may mga Bible po kayo, makipagbukas po kayo sa akin in the book of James chapter 5 verses 13 hanggang 18. James chapter 5 verses 13 hanggang 18. Ganito po ang pagkasabi. May paghirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Papagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siya muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya ng kanyang ama ng kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang iyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang
mataimtim siyang nanalangin na wag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Pagpalain ang salita ng ating Panginoon. Dito po, tinutukoy po ni James yung patungkol sa pagtiyatiyaga at pananalangin. At dito po, makita po natin kung sa mga bandang mga verses niya na sinasabi niya dito na mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Yung pagtiyatiyaga, yung habang tayo po, ang isang mananampalataya, habang siya'y lumalakad sa Panginoon, na dapat siya ay magtiyaga anuman ang paghirap ng kanyang daraanan, ang kanyang sa kanyang mga pagdaraanan sa buhay, ay meron andun dapat yung pagtiyatiyaga niya. Yung adjay Tilocano, anusan na o andun yung tawag nito, yung sinasabi niya dito na mananatili siya anuman ang mangyari sa kanyang pagtiyatiyaga. At dito sa mga bandang huli niya in verse 13, na sinabi din ni James na kung may paghihirap ba ang sino man sa inyo, manalangin siya. Kung sabi niya dito, nagagalak ba ang sino man, umawit siya ng papuri sa Panginoon. Kung may sakit man ang isa sa inyo, sabi niya dito, tumawag ng matanda sa iglesia at papahiran ng langis. Dito ipinapakita dito ni James yung kahalagahan, yung importansya ng pananalangin. Kasi nga po, sa buhay nating mga mananampalataya, kaya in-encourage din ni James ang mga mananampalataya doon na andun yung pagtiyatiyaga nila at andun din yung kanilang pananalangin. Kasi nga po, habang lumalakad ang mga mananampalataya sa kanilang pananampalataya, andoon yung paghihirap, andoon yung pagdaraanan natin, yung iba't ibang pagsubok sa buhay. Binigyan din ng diin dito yung buhay po ni Job, na si Job, best example, na yung kanyang pagtiyatiyaga, na anuman yung dumating na pagsubok sa kanyang buhay, na wala ang kanyang mga ari-arian, namatay ang kanyang mga anak, nagkaroon siya ng sakit, hindi yon yung naging hadlang sa kanyang pananampalataya. Andoon na natili pa rin siya sa pananampalataya sa ating Panginoon. At nakita ito ng ating Panginoong Diyos. At nung nakita ito ng ating Panginoong Diyos, patuloy siyang pinagpala ng ating Panginoon. Makita po natin na nabasa natin sa ating Biblia na mas dinoble pa, triniple pa ng Panginoong Diyos ang nawala sa Kanya. Andun yung pagtitiyaga ni Job. At dito po, na in verse 13, dito na makita natin yung prayer. Na may paghirap ba ang sino man sa inyo, manalangin siya. May nagagalak ba ang sino man, umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo, ipatawag ninyo matandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Dito makita po natin itong 3 bagay na ito, binimensahe ni James na dapat tayong manalangin sa kabila ng pagsubok sa buhay, sa kabila na tayo ay masaya at sa kabila ng tayo ay may karamdaman. It's either yung buhay natin ay sagana, masaya, o may problema sa buhay, matuto tayong manalangin. Hindi yung kapag may problema lang tayo, saka lang tayo mananalangin. Saka lang tayo makakatawag sa ating Panginoon. No. Isinasabi dito ni James na kung may paghirap ang bawat isa, manalangin siya, at kung may nagagalak siya, umawit siya ng papuri sa Panginoon, at kung may sakit ang isa sa inyo, manalangin siya. At dito in verse 16, dito tayo mag-focus, na sa bandang huli, kaya nga ipagtapat ninyo ang inyong mga kapatid, ang iyong mga kasalanan, at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sabi sa English, sa NIV, the prayer of a righteous person is powerful and effective. The prayer of a righteous man is powerful and effective.
Ang tanong, paano magiging powerful ang ating panalangin? No. Kapag ba nasagot ng Diyos ang prayer natin? O powerful ang panalangin, effective ang panalangin dahil nasagot ang aking panalangin? Paano naman kung hindi sinagot ng Diyos ang ating panalangin? Masasabi ba rin ba nating powerful ang prayer? Masasabi ba natin bang may nagagawa ang panalangin sa buhay natin? Nasasabi ba nating effective ang prayer kapag hindi nasagot ang ating panalangin? Minsan kasi ang mga tao, mga mananampalataya, dahil sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin, sasabihin niya na effective ang prayer, powerful ang prayer, malaki ang nagagawa ng prayer. Pag dumating yung panahon na siya'y nanalangin at hindi nasagot ang kanyang panalangin, at ang tagal niya nang ipinalangin to sa ating Panginoong Diyos, minsan, mauma. Kasla nga'y masadot tayo nga ikararag, dajay nga karkararag tayo, tahamwa lang nga lang sumsumbatan ni Apo Diyos dati nga kararag kon. At minsan sinasabi natin, yung iba sinasabi nila na parang useless yung panalangin ko dahil wala namang nangyayari sa panalangin ko. Minsan gano'n ang mga tao. Kapag hindi sinagot ng Diyos yung mga prayer po natin, doon ba yung sukatan natin doon ba yung sukatan natin na sabihin natin effective ang prayer, powerful ang prayer noong sinagot ng Diyos ang ating panalangin? Sasabihin ko sa ngayong gabi, hindi lamang iyon, kahit na sa hindi pagsagot ng panalangin natin sa ating Panginoong Diyos, ay effective pa rin ang prayer po natin. Bakit? Dahil meron, sa kabila ng hindi pagsagot ng Diyos sa ating panalangin, meron at merong gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Meron at merong gagawin ng Diyos sa ating mga pananalangin. Dahil hindi naman lahat talaga sinasagot ng Diyos yung prayer po natin. Meron yung mga pagkakataon na hindi sasagot ng Diyos yung prayer po natin, pero iba yung kanyang isasagot. Iba yung kanyang ibibigay. At doon siya kikilos sa buhay po natin. May ibang mga pangyari, di ba? May iba pang nangyayari kapag tayo ay nananalangin. Na hindi lang yung prayer po natin sinagot ng Diyos. Yung prayer po natin hindi sinagot ng Diyos. Minsan maupay tayo, minsan maawanan tayo pa iti ganganan, gapo iti kasi nga mapaspasama nga hamba lang asong batan na po sa ating kararagkon. Pero di natin alam. Ang Diyos lihim siyang silent siyang kumikilos sa buhay po natin. Masabi pa natin powerful ang prayer kahit na answered prayer tayo. Meron at merong ginagawa ang Lord sa buhay po natin. Masabi nating powerful ang prayer kahit hindi answered prayer ang ating panalangin. Ang panalangin po ay kailangan po ito yung maging lifestyle po natin. Dahil sa buhay nating Kristiyano, ang buhay nating spiritual ay dapat andon yung pananalangin po natin. Kaya nga sa ating mga mananampalataya, napakahalaga maging lifestyle po natin ang prayer. Kasi nga po, ito yung tumutulong sa ating spiritual na buhay para mas lumago, mas tumibay, mas tumatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi nga po, kapag may kailangan tayo, anong ginagawa natin? Nanalangin tayo. Pag nangihina tayo, anong ginagawa natin? Anong kailangan natin? Prayer. Pag nawalan tayo, anong kailangan natin? Prayer. Kapag gusto natin tulungan ng ating mga kapatiran, ng ating pamilya sa pamagitan ng prayer. Lahat po ng pangyari sa ating buhay ay kailangan ng prayer. Lalong-lalong na po sa ating spiritual na buhay. Maaring yung iba, minsan nakakalungkot, yung iba, umaattend sa loob ng church, pero namamatay pala ang kanyang prayer life. May mga ganon, na sakalang nakakapanalangin tuwing Sunday service. Tuwing ikaw nga mag-pray sa pagkain, doon na lang nakakapanalangin. Pero sa kanyang private devotion, sa kanyang private prayer, ay hindi na siya nakakapanalangin. At minsan, hirap nating manalangin sa panahon na tayo ay pagod na. Sa panahon na tayo ay antok na. Sa panahon na tayo ay busy na. Sa panahon na tayo ay
gulong-gulo na. Di ba? Na hindi tayo makapag-concentrate sa ating pananalangin. Pero po sa ating panalangin, sa prayer po ay kailangan ng ating spiritual na buhay at ito yung makakatulong sa bawat sa atin. At tayo po bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang mananampalataya, tinawag ng Diyos at itinuring na matuwid ng Diyos, simula nung tayo po ay tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay at nilinis ng ating Panginoon, malaya po tayong makakapanalangin sa ating Panginoong Diyos. Malaya tayong makakalapit sa ating Panginoon. At minsan, sa buhay po natin, nanghihina tayo, nadadown tayo, nadi-discourage agad tayo, nawawalan agad tayo ng gana. Baka sa ating buhay ay nawawala na yung prayer life po natin. Kahit gaano tayo ka-busy, gaano tayo kapagod, ay andoon na wag nating walain ang ating pananalangin. Kasi nga po, ang prayer po, ito po yung charger po natin. Ang prayer, ito yung charger. At yung charger, saan siya kukuha ng power? Niya natawag ni saksakanan. Sakit. Ajay, niya naganan. Ay saksakan. Outlet. Kailangan natin i-connect ito sa ating outlet. Paano tayo makapag-charge kung hindi tayo kukonect sa outlet? Nakasaksak yung charger. Gusto mong mag-charge pero hindi ka naman gumagamit ng charger. Malulobat at malulobat ka. Kaya nga, gamitin natin ang prayer na gamitin nating charger para makakuha tayo ng source of power. Sa source ng power, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Para kahit down na tayo, kapag nanalangin tayo, babalik yung sigla natin. Kahit problemado na tayo, andoon na magiging masaya pa rin tayo, andoon na mapapalakas pa rin tayo, andoon na maririnyo pa rin tayo dahil sa pamagitan ng panalangin. Kaya ngayong gabi, dadako po tayo sa ating panalangin. Ibigay po natin sa ating Panginoong Diyos yung totoong pananalangin, yung tayo po ay dudulog sa ating Panginoong Diyos. Tayo po, mga mananampalataya, itinuring na matawid ng Diyos. In verse 16, the prayer of a righteous man is powerful and effective. In sa bandang huli, sinabi niya, ibinigay na example dito, na si Elias nanalangin siya na wag umulan, hindi umulan ng ilang taon. At nung siya po'y nanalangin ng ulan, biglang bumuhos ang ulan. At sabi niya sa bandang huli na, verse 18, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Ganun po, ka-powerful ang prayer. Ganun po kalaki ang magagawa at gagawin ng prayer sa buhay po natin. Kaya napakahalaga. Kaya nga tayo po, sa gabing ito, ay dadako po tayo sa ating panalangin. Kapag nanghihina tayo, mag-connect tayo sa source of power. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Pag nanghihina tayo, mag-connect tayo sa ating Panginoong Diyos. At anuman ang gawin po natin, manalangin po tayo. Anuman yung maging sitwasyon po natin, andun nawa yung panalangin po natin. It's either happy ka or malungkot, problemado ka o hindi, manalangin tayo. Manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos. Ngayong gabi, ito po yung mensahe ng ating Panginoong Diyos sa bawat sa atin na the prayer of a righteous man is powerful and effective. Huwag nating wawalain yung verse na ito. Sabihin natin, ang panalangin ko ay powerful, ang panalangin ko ay effective dahil ang Diyos na siyang hinihingan ko ay ang Diyos na siyang kayang gawin ang mga bagay na kayang gawin yung hinihiling ko. Kaya ngayong gabi, dadako po tayo sa ating panalangin at pupunta po tayo sa lugar kung saan po tayo komportableng manalangin at pumunta po tayo sa presensya ng ating Panginoon Diyos sa gabing ito.
Okay, sa gabi ito, dadako po tayo sa ating corporate prayer. Sino po yung mga may prayer request? At sabay-sabay natin itong idulog, sabihin ito sa ating Panginoon. May mga prayer request po ba ang bawat isa sa atin? Yan, pag-pray po natin si Brother Tyrone, Brother Vincent, yung complete recovery sa kanila na mas mapabilis yung kanilang paggaling sa kanilang karamdaman. Sino pa po? Yan, yan, thank you sa ating panalangin na Sister Janet ay gumaling na. Tayo magpasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa ginawa ng Diyos sa buhay ni Sister Janet na pinagaling siya ng ating Panginoong Diyos. Yan. Sino pa po? Sa online, wala ba? Ayan, kung wala na, alam ko na sa gabing ito, nasabi na natin sa ating Panginoong Diyos yung mga panalangin po natin at alam ko na kumikilos ang Panginoong Diyos sa bawat buhay po natin at sa bawat taong ipinalangin po natin. At ngayong gabi, hiniling ko na tayong lahat ay tumayo at ibigay po natin ang ating handog, ating pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa gabing ito at awitin natin yung awiting magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay. Tayo ay magbigay, magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Let us pray. Father God in heaven, sa gabing ito, muli Panginoon, kami ay lumalapit sa iyong banal na trono, Panginoong Diyos, na patuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Itinatas po namin, Panginoong Diyos, ang mga kapatiran po namin na may karamdaman sa oras pong ito. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na sa bawat membro ng iglesyang ito, sa bawat membro po ng aming pamilya na may karamdaman, itinatas po namin sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Hipuin mo po ng iyong mapagpalang kamay, palakasin mo po ang bawat isa, Panginoong Diyos, at patuloy, Panginoong Diyos, na makita po namin ang iyong himala na gagawin sa buhay po ng mga kapatiran po namin o membro ng aming pamilya na may karamdaman. At tinatas po namin si Brother Tyrone, si Brother Vincent sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Nakita po namin ang unti-unting paggaling po nila dahil ikaw po ang patuloy na tumutulong sa kanila. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na patuloy ang iyong pagkilos sa kanilang mga buhay. Patuloy na iparanas mo po ang kagalingan sa kanilang mga buhay. Patuloy, Panginoong Diyos, sa pamadalin mo po ang kanilang recovery, Panginoong Diyos, upang sa kanilang physical na katawan ay mas mapabilis, mas ma-renew, Panginoong Diyos, ang kanilang kalakasan at makita po nila kung gaano ka kumikilos sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoong Diyos, dahil alam ko po na sa oras din ito, Panginoong Diyos, patuloy nilang nararanasan ang kagalingan na nagmumula sa iyo. At salamat, Panginoong Diyos, sa buhay po ni Sister Janet na ikaw po ang patuloy na tumulong sa kanya. Ikaw po ang gumawa, kumilos sa kanyang buhay. Naranasan po niya ang kagalingan na yung ibinigay sa kanya. Salamat, Panginoong Diyos, sa kasagutan ng aming panalangin na ito. Patuloy, Panginoong Diyos, na kumilos ka sa kanyang buhay at ipakita mo po kung sino ka at kung ano yung kaya mong gawin sa kanyang buhay, Panginoong Diyos. At siya po ay magpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan sa buhay po niya, Panginoon. At sa kabing ito, tinatas po namin ang aming iglesia. Lord, ikaw po ang patuloy na mag-bless sa church po namin ito. Alam mo po yung mga church project po namin. Alam mo po yung mga pangailangan ng aming simbahan na ito. Lord, i-provide mo po ang pangailangan ng aming simbahan. Kumilos ka, Panginoong Diyos, sa bahay-sambahan mong ito upang mas mapaganda, Panginoong Diyos, ang ang bahay-sambahan po namin sa iyo, Panginoong Diyos, at mas
Mas mapatibay po ito, Panginoon, at patuloy na i-bless mo po ang buhay ng bawat miyembro ng iglesyang ito. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoong Diyos, patuloy mong i-bless. Patuloy, Panginoong Diyos, na iparanas mo po ang masaganang pagpapala upang ma-bless din po namin ang bahay-sambahan mong ito. At patuloy, Panginoong Diyos, na kumilos ka sa buhay po ng mga mananampalataya sa lugar na ito at patuloy na i-bless mo po sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Spiritually, patuloy mong patibayin, patuloy mong palakasin, patuloy, Panginoong Diyos, na mangusap ka sa aming mga buhay. At patuloy, Panginoong Diyos, na iparanas mo po ang yung presensya, yung Espiritu sa bawat isa amin. Patuloy mo kaming puspusin, Panginoong Diyos, at tulungan mo po kami na may isa pamuhay po namin ang iyong mga salita, isang patuloy na napakipakinggan po namin. Patuloy, Panginoong Diyos, na i-remind mo po sa amin kung ano yung dapat po namin gawin bilang iyong anak, Panginoon. At patuloy, Panginoong Diyos, na maghari ka sa aming mga buhay. Let your will be done sa buhay po namin, Panginoong Diyos. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang buhay po namin sa iyo. Patuloy po namin pinagkakatiwala, Panginoong Diyos, ang lahat sa iyo, Panginoon. Dahil alam po namin na ikaw lamang ang siyang makakatulong sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lord, continue to bless every one of us, Panginoong Diyos. At alam po namin, Panginoon, na sa bawat panalangin po namin sa iyo, sa bawat paghingi po namin sa iyo, andyan ka lagi na siyang nagre-rescue sa amin, na siyang ibinibigay mo po ang lahat po ng aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. At tinatasin po namin ang aming mga leaders na pinapangunahan po ng aming mga pastor, Panginoong Diyos, si Pastor Grace, Pastor Father, Panginoong Diyos. Lord, patuloy mo silang tulungan, patuloy na gamitin sa iyong ubasan, patuloy mong i-bless ang kanilang mga buhay, tulungan mo po sila sa lahat po ng kanilang mga ginagawa, protektahan mo po sila sa lahat po ng kanilang mga pinupuntahan, palakasin mo po sila, Panginoong Diyos, i-bless mo po ang buhay po nila sa lahat po ng aspeto ng kanilang mga buhay, sa kanilang mga panalangin sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, sagutin mo po ito sa lahat po ng kanilang mga dinidesire, sa kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw pong patuloy na manguna. Lord, alam ko po, Panginoong Diyos, na ang aming mga pastor, Panginoon, ay patuloy mong i-bless, at alam po namin, Panginoong Diyos, na sila po ay patuloy na mag-i-enjoy ng yung pagpapala. At sa gabing ito, Panginoon Diyos, itinatas din po namin ang aming mga church activities. Lahat po, Panginoon Diyos, ng aming mga pagtitipon. Lord, ikaw po ang patuloy na manguna sa aming kalagitnaan, ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na sumaamin, Panginoon. At patuloy, Panginoon Diyos, lahat po ng iyong gagamitin, lahat po ng iyong mga salita na siyang mapapakinggan po ng bawat isa. Gamitin mo po ito upang magsilbing encouragement po sa bawat isa na magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. At patuloy, Panginoong Diyos, na sa lahat po ng aming mga activities, Panginoon, ay maranasan po namin ang iyong presensya. Sa mga outreaches po namin, Panginoong Diyos, tinas din po namin na sa bawat dumadalo ay maranasan po nawa ng iyong banal na Espiritu. Sa bawat mga dumadalo, Panginoong Diyos, na mga bago, Panginoon, sa mga baguhan pa, Panginoong Diyos, ay mas mapatibay ang kanilang pananampalataya at ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoon. At patuloy, Panginoong Diyos, na gagamitin mo po ang bawat anak mo, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoong Diyos, na humayo upang mas marami pang mga taong siyang mailapit sa iyo, Panginoong Diyos. At patuloy, Panginoon, na gawin mo po kaming daluyan ng pagpapala sa bawat nakakasalamuha, sa bawat nakakausap po namin, sa bawat ginagawa po namin, Panginoon Diyos, sa mga dyan sa labas ay makita po nila makita po nila, Panginoong Diyos, ikaw sa aming mga buhay. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat sa oras na ito, Panginoong Diyos, na ibinigay sa amin. Salamat dahil alam po namin na hindi po nasasayang yung mga pagkakataon na kami ay nanalangin sa iyo. Alam ko po, Panginoon, alam po namin na meron kang gagawin sa buhay po ng bawat isa sa amin. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, salamat dahil alam ko po na masaya kami dahil sinasagot mo na po ang aming mga panalangin. Salamat, Panginoong Diyos, sa kasagutan nito. Salamat din, Panginoong Diyos, sa mga offering na siyang nalikom. Pagpalain mo ito, Panginoon, na magagamit po sa ikalalabak ng iyong gawain at patuloy na pagpalain ang bawat kami na nagbigay, Panginoon. At alam po namin, ma-enjoy po namin ay iyong pagpapala, Panginoong Diyos. At sa aming pamamahinga mamaya, sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoong Diyos, patuloy yung protektahan ng bawat isa, patuloy na palakasin, at makakarating pa kami sa aming mga tahanan na maluwalhati at walang nangyari sa amin, Panginoong Diyos. Salamat sa gabing ito, sa iyong kapurihan, pagsamba, Panginoon, at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.